Kung may oras sa gabi na hindi dapat gumising ang tao, iyon ay kapag alas 12:04 ng madaling araw. Dahil sa sandaling huminto ang lahat ng tunog sa bahay, may ibang bagay na gumigising kapalit natin. Ako si Rafael, 33 anyos, isang OFW sa Saudi sa loob ng halos 8 taon. Wala sa plano kong umuwi ngayong taon, pero isang tawag ang sumira sa lahat ng tahimik kong gabi ron. Rafa, wala na si Papa. Parang tinanggalan ako ng hangin. Parang may tumusok sa dibdib ko. At sa isang iglap, umuwi ako, dala ang pagod, lungkot, at takot na hindi ko maipaliwanag. Pagdating ko sa lumang bahay namin sa probinsya, agad kong naramdaman ang bigat ng hangin, hindi dahil sa alikabok o amoy kahoy, kundi dahil parang may nakasabit sa paligid. Parang may matang nakatingin mula sa dilim. Ang bahay na ito ang tinulungan kong ipaayos noon, pero ngayon, parang mas matanda ito sa dapat. Mas tahimik. Mas mabigat. At sa unang gabi ko doon ko naramdaman na hindi ako nag-iisang bumalik dito. Doon ka na matulog sa lumang kwarto mo, sabi ni Mama habang inaayos ang panganay kong kapatid sa sala. Wala tayong sapat na higaan sa baba. Napatingin ako sa hagdan. Madilim. Malamig. At parang humihina ang second floor ng bahay. Makahit sa sala na lang po ako. Umiling siya, pagod ang mukha. Akyat din ako mamaya. Gamitin mo na lang yung kwarto mo. Pinabuksan ko na kanina pero ewan ko ba, parang may iba pang tao ron. Ha? Paano pong iba? Wala, baka ako lang yon. Sige na. Pero hindi yon wala. Kilala ko si Mama. At kilala ko ang tono niya tuwing may hindi siya sinasabi para hindi kami matakot. Kaya kahit ayaw ko, umakyat ako. Dahan-dahan. Ang bawat hakbang sa kahoy na sahig ay parang nagrereklamo. Parang sinasabi nilang hindi dapat maistorbo ang katahimikan sa itaas. Pagbukas ko ng lumang kwarto ko, agad akong tinamaan ng malamig na hangin pero sarado ang bintana. Bakit malamig? Tahimik. Masyadong tahimik. Amoy lumang kahoy ang paligid, pero may isang amoy pa. Amoy na parang basang tela na matagal nang hindi natuyo. Amoy na parang nagmumula sa ilalim ng kama. Pinikit ko ang mata. Pagod lang ako. Malayo biyahe. Pero habang inaayos ko ang bag ko, napansin ko ang lumang kabinet sa sulok. Yung kahoy na kabinet na kasing edad ko halos. Dati, doon ko tinatago ang laruan ko. Pero ngayon, nang masilip ko ang pagitan ng pinto ng kabinet, parang may kumukurap sa loob. Parang mata. Mata na hindi dapat nandoon. Pagod ako, kaya kahit ang bigat ng kwarto, nahiga rin ako. Pumikit. Huminga ng malalim. Pero hindi ako tulog nang lumampas ang orasan sa dingding sa alas 12 na ng madaling araw. Tahimik ang buong bahay. Narinig kong humihip ang hangin sa labas. Pumapalo ang dahon ng puno sa bubong. Dahan-dahan, parang pinipigilan ng hangin ang dalaw ng oras. At pagdating ng alas 12:04 ng umaga, doon nagsimula ang lahat. Biglang gumalaw ang kabinet. Hindi mahina. Hindi parang hangin. Kundi parang may nanginginig sa loob. May kumakalas. May gustong lumabas. Umupo ako ng mabilis sa kama. Ang lamig ng hangin parang sinasakal ang baga ko. Hello? Mahina kong tawag kahit alam kong hindi tao ang sasagot. Hindi tumigil ang pag-alog ng kabinet. Nanginginig ang kahoy. Halos maputol ang hawakan ng pintuan. At ang pinaka-nakadidiri. May narinig akong mahahabang hina mula sa loob. Hindi hina ng pagod. Hindi hina ng tao. Kundi hina ng isang bagay na pilit inaabot ang hangin mula sa napakasikip na espasyo. Para itong hayop na matagal nang nakakulong. Hindi ko na alam kung tanga ako o sobrang takot, pero hindi ako makagalaw. Parang nakapako ang paa ko sa sahig. At sa kalagitnaan ng pag-alog, biglang tumigil. Walang tunog. Walang hinga. Walang kahit anong galaw. Tanging ang tibok ng puso ko ang naririnig ko. Pero nang akala ko ay tapos na, doon ko narinig ang pinaka nakakakilabot na ingay. Rafa.
Galing sa loob ng kabinet. Mababa, garalgal, at pamilyar. Pamilyar na parang boses ng tatay ko. Rafa anak. Nalaglag ang tuhod ko. Nanginig ang kamay ko. At halos mapasigaw ako pero walang lumabas na tunog. Hindi pwede. Kasama ko ang labi ni Papa sa kabilang bahay. Nilalamig sa kabaong. Kaya imposible. Impossible iyon. Pero ang boses. Hindi nagkakamali ang tenga ko. Tinig niya. Yung tinig na madalas kong marinig kapag tinatawag niya ako dati para kumain. Rafa, pagbuksan mo ako. Hindi ako gumagalaw. Hindi ako huminga. At biglang bumagsak. Parang may bumagsak sa loob ng kabinet. Mabigat. Parang katawan. Tumakbo ako palabas ng kwarto. Hindi ko na naramdaman ang malamig na sahig sa ilalim ng paa ko. Diretso ako sa hagdan, tumatakbo, hindi iniisip kung madapa man ako. Pagbaba ko, nasa sala si Mama, gising, hawak ang rosaryo. Gulat na gulat siya nang makita niya ang hitsura ko. Rafa! Bakit? Halos hindi ako makahinga. May gumalaw sa kwarto. Sa kabinet. May boses. Si Papa. Natigilan si Mama. Nanigas ang katawan. Tumingin sa hagdan. Tapos tumingin sa akin ng diretsyo. Anak, bulong niya. Kinabahan ako sa tono niya. Para bang may alam siyang hindi sinasabi. Simula pa kahapon may naririnig na rin ako sa taas, sabi niya. Kaya kita pinaakyat dahil baka ikaw ang tawagin niya. Ano nang ibig mong sabihin, Ma? Pero hindi na siya sumagot. Umiling lang. At habang lumalalim ang gabi, ramdam ko. Hindi lang kami nagluluksa sa bahay na ito. May isang kaluluwa ang gumigising tuwing alas 12 ng umaga. At may gusto siyang sabihin. Hindi lahat ng multo sumisigaw. May iba, mas tahimik, mas mapanganib dahil nagmamasid lang sila. At minsan, ang pinaka nakakatakot ay yung nakikita mo pero ayaw magpakitang kumikilos kahit alam mong humihinga na siya sa batok mo. Hindi na ako bumalik sa kwarto ko ng gabing iyon. Hindi ako makatulog sa sala, hindi rin ako makausap ng maayos. Ang utak ko paulit-ulit lang ang narinig kong boses mula sa kabinet. Rafa anak. Parang may humahabol sa bawat paghinga ko. Mag-aalas 5 na nang nakatulog ako at paggising ko, maliwanag na. Pero hindi yon nakapagpagaan ng loob ko. Alam mo yung pakiramdam na kahit umaga, parang may ulo kang sinusundan ng kung anong hindi mo nakikita. Ganun ang buong katawan ko. Nasa kusina si Mama, tila pagod na pagod. May hawak siyang tasa ng kapeng nanginginig ang laman. Ma-okay ka lang? Hindi siya tumingin sa akin. Parang nilalabanan niya ang sariling magsalita. Sana hindi ka na umalis ng bansa, bulong niya. Ha? Bakit? Kung alam mo lang, anak, kung alam mo lang kung anong iniwan ng papa mo rito bago siya namatay. Tumigil siya. Parang may sinusuyong ingay. Tumingin siya pataas sa kisame sa direksyon ng kwarto ko. May binabantayan siya. Kinilabutan ako. Binabantayan? Sino? Hindi ko alam, sagot niya. Pero ilang gabi bago siya mamatay palagi siyang umaakyat sa kwarto mo. Kahit madaling araw. Akala ko dati naglilinis lang siya, pero isang beses narinig ko siyang nagsabi tumigil siya at pumikit ng mariin. Ano pong sinabi niya? Binuksan niya ang mata. Pula. Pagod. Takot. Huwag na huwag mong bubuksan ang salamin. Pag-akyat ko sa kwarto ko, dala ko ang kaba na parang karayom sa dibdib. Bawat hakbang sa kahoy na sahig, may tunog na parang may sumusunod sa akin mula sa likod. At pagpasok ko, ang unang tumama sa mata ko ay ang lumang salamin. Hindi ko yun napansin kagabi dahil nakatutok lang ang atensyon ko sa kabinet. Pero mayong maliwanag napakalaki pala ng salamin sa gilid ng pader. Lumang kahoy ang frame, may ukit na parang hugis mata. At ang salamin mismo, may manipis na fog kahit tirik ang araw. Bakit basa? Hindi malamig ang kwarto.
Hindi rin ako nagluto o may tubig. Lumapit ako. Ang fog sa salamin hindi random. Hindi parang hamog. May porma. Bilog. Parang hinipan ng bibig. Tapos unti-unti, may lumabas na isa pang bilog sa taas nito. Sunod, isa pa. Ha. Para bang may humihina sa kabilang side ng salamin. Nanlamig ang gulugod ko. Patay mali siya akong umatras. Pero habang umaatras ako, parang may ibang anino ang gumagalaw sa refleksyon. Hindi ko galaw. Hindi rin kahoy. Hindi hangin. Anino. Pahaba. Parang balikat ng tao na nakasiksik sa mismong likod ko. Agad akong lumingon. Walang tao. Pero sa salamin, malinaw na hindi ako nag-iisa. Bago pa ako makatakbo palabas, biglang umugan ng malakas ang kabinet. Mas malakas kaysa kagabi. Parang may kailangang lumabas. Parang galit na galit. Ma! Sigaw ko pero walang sagot. Humugot ako ng lakas, tumakbo papalapit sa pinto, pero bago ko maabot ang hawakan, may malamig na hangin na humila sa damit ko. Hindi hangin galing sa bintana. Iba. Mas mabigat. Mas makapit. At mula sa kabinet, may boses ulit na narinig ko. Rafa, buksan mo. Hindi ako masama. Pinahirapan akong huminga. Ayaw mag-reflect ng salita sa salamin. Boses nung nasa loob lang. Pero ang pinaka nakakatakot, hindi na boses ni Papa. Mababa. Masikip. Parang may sugat sa lalamunan. Tumuloy ka. Kasabay ng pagbigkas niya, biglang bumukas ng bahagya ang pinto ng kabinet. Mga 1 pulgada lang. Pero sapat para makita ko ang dilim sa loob. At may gumagalaw doon. Parang siko. Parang balikat. Parang tao. O hindi tao. Hindi ko alam. At dahan-dahan, may daliring payat na lumabas sa puwang. Mahaba. Higit na mahaba kaysa dapat. At kumakapit iyon sa gilid ng pinto, parang gustong buksan palalo. Hindi ka dapat bumalik bulong ng boses. Anong gusto mo? Nanginginig kong tanong. At sumagot siya, halos hindi marinig. May tinatago ang ama mo. Dahan-dahan kong nilingon ang salamin. At halos sumuka ako sa nakita ko. Sa refleksyon, ang nakikita ko ay hindi ang kwarto ko, kundi isang ibang silid, madilim, masikip at punong-puno ng alikabok. May isang taong nakatalikod, nakayuko at humahagulgol. At sa harap ng taong iyon may kabaong. Kabaong ni Papa. Pa. Pero ang taong nakatalikod, tumigil sa pag-iyak. Tumigil sa paghinga. Parang narinig ako. Dahan-dahan itong tumuwid ng likod. At doon ko nakita. Hindi yun tao. Mas mahaba ang leeg. Mas malaki ang balikat. At sa pagharap niya, wala siyang mukha. Walang mata. Walang ilong. Walang bibig. Isang patag na balat lang na parang nililok ng kamay ng engkanto. Pero kahit walang mukha, may tunog siyang nilalabas. At sa bawat hininga nito, lumalabo ang salamin sa kwarto ko. At unti-unti, gumapang ang kamay nitong walang balat, papalapit sa refleksyon. Parang gusto niyang lumabas mula roon. Hindi bulong ko. Hindi pwede. Pero ang boses sa kabinet biglang sumigaw. Huwag kang tumakbo, Rufa. Nagulat ako. Yung sigaw. Hindi boses ng engkanto. Hindi halinghin ng nilalang. Boses ng tao. Boses ni Papa. Anak, sigaw niya. Huwag kang lalapit sa salamin. Tumigil ang lahat. Pati kaluskos. Pati alog. Pati hina. At sa salamin, na nagre-reflect ng isang nilalang na walang mukha. Bigla itong umatras. Parang natakot. Parang hindi pwedeng lumapit habang may boses ni Papa. Ang engkanto huminto. Tapos, naglahong parang usok. Sa isang iglap, normal ulit ang salamin. Pero ang kahoy na kabinet,
Biglang tumigil. Tahimik. At mula sa loob mahina pero malinaw. Anak. Huwag mong bubuksan yan. May pinoprotektahan ako. Tumulo ang luha ko. Paano nang pinoprotektahan mo? Saglit na katahimikan. Tapos ang mahina niyang sagot. Ang pamilya. At ikaw mula sa kanya. Sino si kanya? At bakit alas 12:04 ng madaling araw ang oras niya? Hindi ko alam. Pero alam kong kailangan kong malaman bago siya muling gumising. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Kung may nais kayong imungkahi, comment lamang po sa ibaba. Muli, ito ang inyong Lungkot Channel Stories, ang inyong tagapagsasalaysay.